Magandang araw at magandang oras sa ating mga ka-art lover. Meron tayong natanggap na video na isang padala ng magaling na pastor. Siya ay isang Bible scholar at dito ay napansin niya na meron palang ginawang maling-mali si Kibuloy sa mga bersikulo ng Biblia. At dito, sinubukan niyang ipasok ang kanyang pangalan as the anointed Son of God at tinanggal niya yung God the Father at ang Hesus Kristo na God of the Son of the God ay nagiging God the Father. Napaka baluktot ng pag-interpret ng Biblia. At paano nga ba nagiging appointed Son of God at anointed holy man itong si Kibuloy? Sino bang nag-appoint sa kanya na siya Diyos? Ito ang kanyang sagot. Atin pakinggan. Paano gusto mong malaman kung paano ako naging appointed son of God? Malaking usapin yun. 5 years yun sa Tamayong. 1 year sa Kitbog, 5 years sa Tamayong, bago ako itinanghal na anak. Sa makatwid, ang paniniwala ng mga nasa KOJC ay si Jesus daw yung ama at yung anak na ipinadala ay si Kibuloy. Ayan, Tanungin naman natin ang grupo ni Kibuloy. maling-mali. Ano ang paliwanag nila dyan sa John 3:16? Ito, pakinggan ninyo. Po ang pagpapasalamat natin sa ating makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ipinadala niya ang kanyang hinirang na anak, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay maliligtas, at kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay kailanman ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay-buhay na walang hanggan. Kaya't patuloy po tayo sa panonood sa lahat ng Buhay-buhay, programa ng hinirang na anak ng Diyos, dito lamang sa Sunshine Media Network International. O post natin sandali dyan. Narinig nyo ba yon, mga kababayan? Sino daw yung ama na nagpadala o nagbigay ng anak? Ano sabi nung speaker ni Kibuloy dyan? Po ang pagpapasalamat natin sa ating makapangyarihang Ama, ating Panginoong Jesucristo, Yun daw ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus Christ daw yung ama. Tapos ano sabi niya? sapagkat ipinadala niya ang kanyang hinirang na anak, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay maliligtas. Narinig nyo? Ang sabi niya, yung ama na si Jesucristo ay Maling-mali nagpadala ng hinirang na anak. Nandito yung pandaraya, mga kababayan. Ano ibig sabihin ng hinirang na anak sa Ingles? Appointed son, di ba? Ang sabi niya, ang ipinadala daw ni Jesucristo na ama, yung hinirang na anak. Kung babasahin mo yung John 3:16, wala namang sinabi dyan na ipinadala yung hinirang na anak Di ba? May sinabi ba dyan ipinadala yung hinirang na anak? Ang nakalagay dyan, ang ipinadala is yung bugtong na anak, hindi hinirang na anak o appointed son. Nakita nyo kung paano binaboy ng kingdom ni Kibuloy ang Biblia? Bugtong na anak ang ipinadala, hindi yung hinirang na anak. Wala nun. Imbento lang yon yung salitang hinirang na anak. Tama, tama. O pag tinanong mo sila, sino daw yung hinirang na anak? Na ang sino mang sumampalataya doon is maliligtas daw. Gusto mong malaman kung paano ako naging appointed son of God? Malaking usapin yun. 5 years yun sa Tamayong. 1 year sa Kitbog, 5 years sa Tamayong. Ito, natatawa siya dito. Halatang imbento lang talaga itong mga sinasabi niya. Bago ako itinanghal na anak. Sa makatwid, ang paniniwala ng mga nasa KOJC ay si Jesus daw yung ama at yung anak na ipinadala ay si Kibuloy. Na ang sino mang sumampalataya kay Kibuloy ay huwag mapahamak kundi sila daw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. To matindi tong claim na to Napakatindi nito. Ito talagang blasphemy, mga kapatid. Ayan, totoo. Sino ka ba? Yung anak, ipinako sa krus yun. Ikaw sino ka ba? Hindi ka naman ipinako sa krus, Kibuloy. Nagpayaman ka nga May kaso ka pa ngang human and sex trafficking Diba? May money laundering ka, may immigration fraud at kung ano-ano pa. Yung tunay na anak ng Diyos, kahit unan walang pambili yun. At nung nililitis siya ni Pilato dun sa korte, walang ma-charge o maisampa sa kanya, di ba? Ikaw, sang katerba ang kaso mo? Napakayaman mo pa. O paanong ikaw yung anak? At walang hinirang na anak, walang appointed son sa Biblia. Ang ipinadala ay begotten son. Bugtong na anak, hindi appointed son. Kung ipagpipilitan nyo na si Kibuloy ang dapat sampalatayanan, di bali nang hindi ako maligtas. Baka maawa pa sa iyo ang Diyos kapag hindi ka sumampalataya dyan. Kasi tiyak, maiimpyerno ka kapag sumampalataya ka dyan kay Kibuloy Bakit?
Tao lang yan eh. Tao lang yan eh. Marami pang kaso. Tapos antikristo pa. Bakit antikristo? Biruin mo, inalis niya yung ama. Ang ginawang ama ay si Kristo at yung sarili niyang ginawa niyang anak. Kumbaga, ang ginawa niya kasi dito, in-adjust niya yung John 3:16 eh. Tama. Para maipasok yung sarili niya. Yan. So, yung ama ngayon, ang naitsipwera dun sa talata. Nakita nyo? Ay nako. Pag ganun, antikristo ka nga. Kaya kayo, mga nasa kay OJC, mag-isip-isip kayo. Grabe. Kaya siguro nangyayari yan sa puno nyo dahil hinahatulan na siya ng Diyos sa mga kapusungan niya. Huwag kayo maawa sa tao na yan. Napakaraming pera niyan, maraming koneksyon yan, maraming pagkain yan sa mesa. Masasarap ang kinakain yan. Mas maawa kayo sa sarili nyong kaluluwa. Baka sabihin ng mga miyembro niya, brother, lahat naman tayo anak ng Diyos eh. So ano masama kung sabihin ni Kubuloy na anak siya? Mali. Mali yun. Hindi tayong lahat ay anak ng Diyos. Tandaan nyo. Yun ang sabi ni Bato de la Rosa kay General Torre noong first hearing nila sa Senado na lahat naman tayo ay anak ng Diyos. Diyan nagkamali si Calvo dahil sa hindi tayo lahat anak ng Diyos. Ito, pakinggan natin dito sa Bible Scholar. May anak ng Diyos at may anak ng Diablo. Ang Ayan. sabi sa 1 John 3:10, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So hindi pwede na anak ka ng Diablo, anak ka pa rin ng Diyos. No. Tama. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Alam nyo ba na may sariling bersyon ng Our Father, ang KOJC, at sobrang blasphemous ng bersyon nila, mga kababayan. Ang tawag nila dyan sa version nila ng Our Father is yung prayer of fulfillment, confession, and affirmation of sons and daughters. Yan ang tawag nila dyan, prayer of fulfillment. Ito pakinggan natin yung Our Father na version ng KOJC, mga kababayan. Ito. Our Father, So ayan, kung mapapansin ninyo, nandyan yung logo ng SMNI. Meaning, ine-ere ito sa SMNI. At mamaya ipapakita ko sa inyo na itong prayer na ito talagang ginagamit as congregational prayer. our Father who is in heaven on earth, Teka, ano sabi? Our Father who is in heaven on earth. Okay. Sandali lang. Itong pag-recite ng prayer na ito, ay itinuturo ito sa mga sanggol pa dyan, sa mga batang-bata pa, mga 5 years old, 6 years old, at kahit fetus pa, sa tiyan pa, itinuturuan na ng mga ganyan na maling-mali. Tingnan nyo nga yung who is in heaven on earth, ay binago who art in heaven lang. Ang pinalabas ni Kibuloy, ang langit daw ay narito sa lupa, kaya gumawa siya ng tinatawag na prayer mountain. Ang prayer mountain, yun ang kanyang new Garden of Eden, kung saan sa underground yan ay naroon ang mga dark secret niya, mga tunnel, mga kwarto ng babae, mga secret rooms, at mga batang nakatago na mga musmus pa, na mga dalagita. Walang lalaki doon lahat yun babae. Kaya ito, kung hindi nyo napansin ang word for word na pagkasulat ng prayer na ito, na Our Father na binago niya, at ginawang dasal ng mga bata hanggang sa paglaki, ayun na yung tandaan ng mga bata, kaya maling-mali talaga ang kanilang paniniwala. So ito, isa-isahin natin to at basahin nyo ng mabuti ang bawat linya sa istansa at sa sentence. So sa paniniwala nila Kibuloy, ang heaven nasa earth. Ayan our Father who is in heaven on earth. Yung langit nila nandito na sa lupa. Kaya ang isip nila panlupa Tama. Hanggang dito lang sa lupa sa mga material na bagay dito. Ito langit nila. Kaya kawawa talaga mga miyembro dyan Kawawa. Hanggang lupa lang ang pag-asa ninyo. At wala sa Biblia yung Our Father who is in heaven on earth. Ang sabi sa Biblia, Our Father which art in heaven. Nakuha nyo? holy be your name through your Son. Ayan. Holy be your name through your Son. Yan, binago na naman. Tapos ipinakita si Kibuloy. Ibig sabihin, mapupuri mo ang Diyos, hallowed be thy name through your Son, mapupuri mo ang Diyos, kung pupurihin mo muna si Kibuloy.
Your kingdom has now come. Your will is now being done on earth. Ito makikita As it dito is sa bidyong ito yung mga Ukrainian girls eh. At ng paglaki niyan, alam nyo na, di ba? Ayan yung mga Ukrainian girls na mga dalaga na ngayon at kinasuhan si Kibuloy. Dito ay maliliit pa talaga yan na dinala diyan. done in your new heaven. Oh. Your will is now being done on earth as it is being done in your new heaven. May new heaven na sila. Oh. Kung babasahin mo sa Biblia, wala pang new heaven ngayon, no? Lilikhain pa lang yon after 1,000 years ng paghahari ng mga naligtas. Maling-mali. Wala pa ngayong new heaven. Your new Jerusalem. Your Garden of Eden restored. Ayon, yung palang new heaven na tinutukoy nila dyan is yung New Jerusalem. Yung Garden of Eden restored. At nasaan daw yon? Yung nasa Davao. Yung mansyon niya doon. Imagine that. Panlupa talaga ang pag-asa nitong iglesyang ito eh. At palibhasa, walang malay sa Biblia yung mga miyembro, kaya kung ano-ano pinagtuturo ng leader. Kahit na may alam sa Biblia kasi binago niya yung konteksto ng Biblia. Pinalitan yung ibang words at ang ipapalit doon ay siya. Para yung nagbasa, siguro meron sariling printed Bible ito sila na ini-edit na. At yung pangalan niya talaga yung Son of God, which is ang God nila si Jesus, na wala yung God the Father, which is creator of all things on earth. Kaya kung i-triangulate yan, yung Holy Trinity, Jesus Christ, Holy Spirit, Kibuloy, nawawala yung God the Father. Nako, talagang total blasphemous na ano yan, na prayer nila. Okay, atin balikan muli. You had given us our daily manna of revelation through your Son. O ayan, daily manna of revelation through your Son. So yung sinasabi ni Kristo na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, ang tinutukoy pala nila doon is yung mga salita ni Kibuloy. Daily manna of revelation through your Son. Doon sila mabubuhay. You have delivered us from evil. For Satan, Lucifer, the devil is totally vanquished. For Satan, Lucifer, the devil is totally vanquished. Totoo ba yan? Vanquished na ba si Satanas? Naglipa na nga mga demonyo sa mundo ngayon, tapos sasabihin mo, totally vanquished na si Satanas. Mali na naman yan. Ay yung Satanas mismo, ay yung kanilang dinadasalan, yun na yun. Kaya di ba si Hades sa mythology, itong god of the underworld sa Romans na tinatawag na Hades or Hades, Pluto, minsan tinatawag din na Pluto, yung god na nakatira sa ilalim ng lupa. Ngayon, nagkatotoo na. Si Kibuloy yung Pluto at Hades sa mythology. At siya ngayon ay nakatira na underground at siya na nga yung God of the underworld. Okay. So, bagay na bagay sa kanya yon, the God of the underworld. Hades sa Greek mythology at Pluto sa Roman mythology. Napakagandang titulo niyan, God of the underworld. Since April 13, 2005, he is no longer in power. O ayan, since April 13, 2005, he is no longer in power. Itong April 13, ito yung date na tinatag niya itong grupong ito. Kaya, vanquish na daw si Lucifer. Natalo niya si Lucifer. Kaya, grabe talaga. Talagang manipulate niya lahat ng kamembro niya. At palibhasa, hindi mga eksperto sa Biblia, ay hindi nila alam na pinapalitan ni Kibuloy ang mga words sa Biblia para maisingit yung kanyang pangalan at kanyang personality. Okay? Totally blasphemous. Biblia, binabago niya. Prayer na Our Father, binabago niya. Nagagalit karamihan ng pastor sa kanya dahil sa ginawa nito. Maraming taong naluluko. Mali na naman yan.
since April 13, 2005. He is no longer in power. O ayan, since April 13, 2005, he is no longer in power. Matindi ka talaga. Hanggang ngayon, napakasama ng mundo. At lalo pang sumasama. Tapos sasabihin mo, no longer in power si Satanas noong 2005 pa. As your Son has completed the works of salvation, Ito matindi. As your Son has completed the works of salvation. Tapos ipinakita yung mukha ni Kibuloy. So si Kibuloy na daw yung nag-complete ng works of salvation. Payag ba kayo doon? Ito napaka-blasphemous nito. Napaka-blasphemous nito. Pero mo, as your Son, tapos ipapakita si Kibuloy, has completed the works of salvation. Matindi, ano? Sarili nga niya, hindi niya maligtas eh. Hindi niya nga maligtas sarili niya sa kamay ng gobyerno eh. Tapos siya pa magliligtas sa mga tao. Malaking kalokohan yan. Malaking kalokohan yung panalangin na yan. Yan ay panalangin sa demonyo. Panalangin ng Antikristo yan, mga kababayan. he is now enthroned as the King of the new creation. You have made us your sons and daughters, permanently and completely free from the serpent's seed, molded after your true and perfect manifestation. Your Son, the ruler of your kingdom nation, as your glory now rests in your temple. This is the time for the flight of the eagles. Almighty Father, this is now your day. We now reign in power, authority, dominion, and victory. You have given us wisdom, knowledge, and understanding. Oh, you have given us knowledge, wisdom, and understanding. Bulag na mga miyembro sa mga maling pinagtututuro niya eh. Tapos, given us knowledge, wisdom, and understanding. Pag nananalangin ka niya, lalo kang mawawalan ng understanding, maniwala ka. A life of abundance, health, and blessing, as your scepter of righteousness now reigns throughout the land. No weapons formed against us will prosper. Darkness and death are forever gone. As your perfect will is now Ayan being yung mga done bata, oh. through your appointed Son. Ginagamit niya pa dito ang itong mga juvenile, mga batang-bata pa, mga adolescent. Ginagamit niya para sa kanyang advertisement na video para lalong gaganda, babango. At tingnan niyo yung mukha niya, naka-bikibelo yan. Ang kanyang buhok naka-hair plant. Kaya milyonaryo talaga, di ba? Pero ngayon makikita nyo, kumulubot na rin ang mukha niya, hindi na mababanat pa. Kasi matanda na rin yan, nasa 70 years old na yan. Kaya wala talagang magtatagal sa mundo. Walang everlasting sa mundong ito, kundi ang Panginoon lang. Okay, tapusin na natin ang video. All glory, honor, praise, and thanksgiving through your Son be unto you. All glory, honor, praise, and thanksgiving through your Son to you. So, ibig sabihin, ipapadaan mo kay Kibuloy lahat ng papuri, karangalan, at Ayan. pagpapasalamat bago dumating sa Diyos. Si Kibuloy muna ang pupurihin mo, luluwalhatiin mo at pasasalamatan. Matindi, no? Matindi talaga. Salamat sa inyong video na ito, brother. At naliwanagan ako at naliwanagan rin ang ating mga kababayan. Hanggang sa muli, at kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe at comment nyo na lang ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Paalam and God bless us all.